Minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. In line sa ating mga nakaraang pag-aaral, ayon na rin sa turo sa advice ng ating Pastor Ed Lapis, ang bilin niya, ang lagi niyang inuulit-ulit, minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. We should minimize pain so we can have more space, more energy to experience pleasure and satisfaction, so that we can also do the most good. Sinimulan natin yung pag-aaral na yan last week at ipagpapatuloy natin ngayong linggong ito. What is the connection between maximizing pleasure and doing the most good? May connection ba yung dalawa? Pwede kaya silang sabay na gawin sa buhay? Maximize pleasure, do the most good. Ano ang connection ng dalawa? Pwede nga ba talaga silang pagdungtungin at hanapin ng sabay sa buhay? We are meant to do good. This is our calling. This is our purpose. We are meant to do good. Bilang nilikha ng Diyos, tayo ay nakalaan na gumawa ng mabuti sa kapwa. Tayo ay nakalaan para maging mabuti, hindi lang sa kapwa pero sa lahat ng nilikha. Tayo ay nakalaan na gumawa para sa sarili rin nating kabutihan. So hindi lang naman yan laging para sa iba, para sa lahat ng bagay. Yung paggawa ng mabuti, kasama tayo doon. Nakalaan tayo para gumawa ng mabuti sa kapwa, sa lahat ng nilikha at sa ating sarili. We are all created in God's image and in His goodness. Tayo ay nilikha ng Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang wangis, kaya tayo ay nakalaan talaga na gumawa ng mabuti. Remember in Genesis 1:31, sa simula pa lang ng kwento, God looked at everything He had made. At anong sabi niya? And He saw that everything was very good. Imagine that. Pagkatapos likain ng Diyos ang lahat ng bagay, tinignan niya ang lahat ng creation niya. At ang sabi niya, ang ganda. Ang buti ng lahat ng ginawa ko. And I could imagine that even right now. I pray and I imagine na tuwing tinitignan tayo ng Diyos, ang tingin niya sa atin, ang ganda-ganda ng nilikha kong ito. Ang buti-buti ng pagkakalikha ko sa taong ito. And that is true. Colossians 1:16, reflection pa ni Apostle Paul, all things, as in all things, have been created through Him and for Him. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya, mabuti siya. So ibig sabihin, lahat ng nilikha, mabuti rin. At lahat ng nilikha na mabuti ang pagkakagawa, nakalaan din para gumawa ng kabutihan pa. Everything, all things have been created through Him and for Him. However, we were taught that to fulfill God's purpose in our lives to do good, there should be seriousness to the point of sorrow. We were taught that strict discipline is needed to the point of rejecting happiness. We were taught that there should be sacrifice and suffering. Yun ang nakagisna na turo at naipasa na sa mga henerasyon ng mga sumusunod sa Diyos na ang sabi nila, para masunod yung paggawa ng kabutihan, yung purpose natin sa buhay, dapat serious. Bawal magsaya. Dapat may sorrow. Dapat may suffering. Dapat may sacrifice. Reject happiness kung gusto mong tuparin ang purpose mo sa buhay. Kaya nga lagi ang naririnig natin, di ba? No pain, no gain. So kailangan talaga may pain. Ganun kasi nga ang nakagisnan at naging daloy ng kaisipan. Sabi pa ng iba, blood, sweat, and tears. So kailangan talaga may blood. Hindi lang sweat. Dapat may tears pa. Success comes from sacrifice. So laging ganun ang takbo ng kaisipan. Pero pag-isipan pa natin, mga kasama, what if there's another way? What if enjoyment is not a distraction, but rather it is actually what leads us to our mission in life? What if the things that gives us satisfaction
points us towards life's meaning. What if pleasure is the pathway towards your purpose? What if? Baguhin natin yung daloy ng usapan at kaisipan na hindi pala kailangan laging sacrifice, suffering, hindi kailangan lagi ng blood, sweat, and tears. Pero pwedeng daan sa pagtupad ng ating layunin sa buhay ay yung kaligayahan. Pwede kaya? Can maximizing pleasure lead us to doing the most good? Ang pagtupad sa layunin ng Diyos sa ating buhay, fulfilling God's purpose in our lives to do good, that is meant to be joyful and happy. That is meant to be fulfilling and satisfying. Di ba tinutupad mo nga ang kalooban ng Diyos? Di dapat masaya ka. Psalm 16 verse 11, You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa pagtanaw natin, sa pagkakaalam natin, sa pagpapakita sa atin ng Diyos ng daan tungo sa buhay, sa purpose natin sa buhay, mas nagkakaroon ng pleasure, mas nagkakaroon ng happiness and joy. God's calling for us to do good also means to experience happiness. It means to experience blessedness and fulfillment, and not just suffering and sacrifice. Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yung mga tinawag ng Diyos patungo sa Kanyang layunin, to His purpose to do good in life, kumikilos ang Diyos for them. At kung kumikilos ang Diyos for them, hindi ba good yun? Hindi ba happy yun? So again, sina-challenge natin yung kaisipan na kailangan ba talaga lagi suffering para lang sumunod sa Diyos? Happiness. Happiness can be a sign that you are walking in alignment with the purpose God has placed in your life. Pwede ngang senyalis talaga yun na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, baka kaya happy ka. Kasi nga, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Baka senyalis talaga siya, indicator siya that you are walking in alignment with God's purpose. God's calling is sustained by the joy that fuels energy, resilience, and passion. Ang Diyos nagbibigay siya ng ligaya, nagbibigay siya ng sigla, para lalo kang magtagal sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi kung kalooban niya, hindi siya rin na magpo-provide. He provides joy and happiness and satisfaction and pleasure. Kasi pagka merong energy ang tao, hindi niya namamalayan, hindi obligasyon, hindi pressure sa kanya ang sumunod. Hindi pressure sa kanya ang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya natural na ibinibigay ng Diyos energy of joy and happiness. Parang 'di ba sa mga magsing-irog, ang magsing-irog hindi nila namamalayan 8 oras na pala silang nagtititigan. Genesis 29:20, gamitin lang natin na case study and example si Jacob. Nung nangliligaw si Jacob kay Rachel, Jacob served 7 years to get Rachel. Nung araw kasi, actually hanggang ngayon siguro sa ilang mga probinsya, nung araw merong pang pamamanhikan. Kahit sa Pilipinas, di ba, pinapractice yun. Yung bago ka papanhikin ng ligaw sa bahay, mag-iigib ka muna, mga 1 linggo kang mag-iigib, mga 1 linggo kang gagawa ng panggatong na kahoy, etc. Kung ano mang mga menial task ang ipapagawa sa'yo ng buong angkan para lang makausap mo yung dalaga nila. So ganito yung tinutukoy doon. 7 years daw itong si Jacob na nanunuyo do sa pamilya ni Rachel in servitude. Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed only a few days to him because of his love for her. So pag may love, pag may happiness, pag may enjoyment, mabilis lumipas ang oras. Pag may energy of love, of happiness, mabilis niyang nagagawa yung mga bagay na yun. Ganon din yung pagsunod sa Panginoon. To do the most good, it should be enjoyable. At yun talaga yung design ng Panginoon doon. Another example is Jesus in John 4:34.
Nung minsan, nagbi-minister sila, nagutom yung mga disciples. O, Lord, iwan ka muna namin dyan, mamamalengke kami, kakain kami, sasama ka. Nagpaiwan ang Jesus. Doon sa eksena na yon, nakausap niya si Samaritan woman, etc., etc. Pagbalik ng mga disciples, busog na sila at nakakain, naabutan nila si Jesus. Oh, Lord, hindi ka ba nagugutom? Hindi ka ba napapagod? Kami nakakain na. John 4:34. Then Jesus explained, my nourishment comes from doing the will of God, who sent me, and from finishing His work. Sabi niya, ay, naku, wag niyo ako intindihin. Hindi dahil sa pagutom effect si Jesus, yung paawa effect, no, hayaan niyo na ako na magutom. Hindi ganun yung point ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus, ay, naku, wag niyo ako intindihin. Ang saya-saya ko nga, mas busog pa ako sa inyo actually, kasi ang saya-saya kong ginagawa yung purpose ko sa buhay. Doing the most good is connected with finding our happiness in life. Answering God's calling to do good is not always about sacrificing your well-being. It is not always about demanding others as well to forfeit their happiness. So ang pagsunod sa Diyos, hindi lang yan tungkol sa pahirapin mo ang sarili mo at pahirapan mo rin yung mga tao sa paligid. To bring deep happiness to yourself and others is already fulfilling God's purpose. Happiness changes the world. Happiness is goodness. Yung palang magpaligaya ka, yung palang magdala ka ng ligaya sa mundong ibabaw, alam nyo ba, purpose na ng Panginoon yun. Naghahanap kayo ng ministry, nagpasaya ka na ba ng kapwa? Merong mga tao, from time to time, lagi namin nakakausap yan ni Melody. Sasabihin sa amin, hindi na ako nakakapag-minister kasi bagong panganak ako. Hindi na ako nakakapag-minister kasi busy ako sa work. Bakit hindi ba ministry ang pagiging nanay? Hindi ba ministry ang pagiging mabuting manggagawa? Hindi ba ministry ang lahat ng aspeto ng ating buhay? Lahat yan ministry. Ang point, kung nasaan ka man, magdala ka ng ligaya. Magdala ka ng kasiyahan, ng deep happiness, profound happiness. Nanay ka, magdala ka ng happiness sa loob ng pamilya. Tatay ka, ama ka, bigyan mo ng kaligayahan, ng happiness ang iyong asawa. Sa magkakapatid, magbigayan kayo ng happiness. Ganun. Yun totoong ministry. Yan ang buhay na ministry because again, happiness changes the world. Kaya nga, si Paul, sabi niya, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I say it again, inuulit ko, rejoice. Yung papasukin mo ang ligaya, ang buhay sa puso mo, napakalaking ministry na yon. Of course, we are not just talking about short-term satisfaction. Of course, hindi yun ang pinag-uusapan natin. We are not talking about quick gratification na, o sige, para sumaya tayo, mag-drugs tayo. Hindi yun yung pinag-uusapan natin, obviously. Hindi short-term satisfaction, hindi quick gratification. Ang tinutukoy natin na happiness na hinahanap at papasukin natin sa buhay is the happiness that gives life. Happiness in the context of purpose, in the context of God's purpose, that gives fulfillment. This kind of happiness gives meaning. Yung happiness na nagbibigay buhay. Life-giving. Hindi lang yung tumawa ka ng malakas, ang saya-saya ko, tapos mamaya wala na ulit. Hindi yun yung happiness na tinutukoy natin. Happiness that is life-giving. And I challenge you, my friends, my brothers and sisters, yun palang ministry na. Bring happiness. Yun ang malaking misyon natin sa sarili at sa isa't isa. And so, my friends, my brothers and sisters, seek the connection and balance between happiness and purpose. Kaya nga yung tatlong kataga na yon ng Pastor Ed, ang lalim-lalim. Ang lawak-lawak. Sabi niya, minimize pain so that you can maximize pleasure and therefore you can do the most good. Magkakarugtong yon. And as you do the most good, wag naman over-sacrifice. Kaya minimize pain. Hanapin nyo ngayon yung happiness, yung pleasure. So that again, you can do the most good. Nakita nyo yung circular relationship niya? Minimize pain.
maximize pleasure, do the most good. Kaya maraming tao na burnout eh. Kaya maraming tao yung nananawa sa buhay kasi walang happiness. Burnout comes from pressure. Burnout comes from obligation. Burnout do not come from purpose. Pero when joy is part of what you are doing, more likely, mas ipagpapatuloy mo siya, right? More likely, you will stay motivated. It is more likely that you will maintain yourself from that you are inspired and that you are consistent. Burnout is guaranteed to happen when you're forcing yourself to do something you do not like. Asahan mo na yon, yung pinipilit mo yung sarili mo gawin yung isang bagay. Now, hindi natin sinasabi yung napagod ka lang. Napapagod ang tao. So, pahinga ang kailangan nun. That topic aside, ang sinasabi natin, pagka yung pilit na pilit sa sarili mo, yung bagay na ginagawa mo, abay, teka, mag-isip-isip ka. Malamang after ilang season, ilang period, burnout ang katapat niyan. To find and fulfill your purpose in life, hanapin ang pleasure, hanapin ang happiness. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine. Magandang vitamins, magandang sustenance ang masayang puso. Kasi on the other hand, a broken spirit saps a person's strength. Nakaka-drain ng energy ang broken spirit, yung walang kabuhay-buhay ka sa ginagawa mo. Also, mga kapatid, do not sacrifice personal happiness in the pursuit of doing good. Instead, seek to cultivate both. Pagyamanin pareho. Allow one to complement the other. Pagka inusisa natin, when we really observe yung nakasanayan na kaisipan, nakasanayan na usapin at pagtuturo, napakaraming tao ang tinuruan na magdusa, magtiis, magpasakop. Di ba? Yan ang mga typical na term. Magpasakop ka, magtiis, sacrifice. Ang dami-daming tinuruan na tao na ang ligaya, masama yan. Kaya di ba parang nagigilty ka, parang ang saya-saya ko ngayon, baka may masamang mangyari. Alam niyo yung ganong feeling? Maamin kayo lahat. Kasi lahat tayo dumaan sa ganon. Bakit? Yun kasi intinuro. Yun yung pinamihasa at naitanim na kaisipan na pagka sumasaya ka, parang nakakatakot. Di ba? Parang may mangyayaring susunod. Kaya wag masyadong malakas ang tawa. Di ba ganun ang tinuro? Masama daw ang ligaya. Na natutuwa ang Diyos kapag sinasaktan natin ang sarili natin. Diba? May additional points ka pagka medyo nahihirapan ka. Ang resulta tuloy, pang-aabuso, pang-aapi, lalo na sa loob ng church. O di ba committed ka kay Lord? Mag-sacrifice ka. O di ba para kay Lord ito? Para naman kay Lord. Di ba yan yung mga So, sacrifice, pagdudusa, ang naging resulta, pang-aabuso, pang-aapi. Kasi yung mga leader mismo ng religion, ng church na gano'n ang pananaw nila, hirap sila i-maintain yun. At pagka na-frustrate na sila, pagka nabuburyong na rin sila sa pinagagagawa nila, inaabuso nila yung mga miyembro. Pinapasa nila yung torture na yan. Kaya di ba hindi bagong usapin, hindi bagong news na sa loob ng simbahan may nare-rape, sa loob ng simbahan, mayroong mga physically abused, verbally abused, etc., etc. Laging sa loob ng simbahan, mayroong ganong eksena. Kasi nga, yung leader mismo na nagpapatupad ng ganong kaisipan, hindi rin naman niya kaya yun eh. Because it was never designed that way. It was never designed that way. As a matter of fact, nung dumating ang Panginoong Hesus, hinamon niya yung kaisipan na yan. Jesus challenged all of this noong panahon niya hanggang ngayon sa panahon natin. Hinahamon ni Jesus ang kaisipan na yan. Jesus challenged the norm by turning water into wine. Instead of having ceremonial water, sabi niya, magwa-wine tayo. Jesus challenged the mentality of sacrifice versus pleasure.
Challenge niya yung kaisipan na yon. Bring happiness to the people. Tama na ang pabigat, tama na ang pasakit. Yang kinakatawan, yang sinasagisag ng ceremonial water na yan, gawin nating wine. Sabi nung iba, hindi, juice lang po yun. Hindi naman siya yung nakakalasing na wine. Ayan na nga, wine na nga yung nakalagay, babaguhin pa. Baka po sesto yun. Hindi nga, wine nga nakalagay. Ang sinasabi ni Jesus, instead na pasanin natin yung mga religious requirement na yan, let us bring happiness to life. You see how revolutionary Jesus is. Napaka-revolutionary. Jesus renewed the way of thinking by saying, I came so that all of you, including you and me, all of you will have life to the full. Sa pagbubukas pa lang ng ministry ng Panginoong Hesus, Luke 14 or Luke 4:18 to 19, this is His declaration. The Spirit of the Lord is on me, sabi ng Panginoong Hesus. He has chosen me, no one else. He has chosen me to tell good news to the poor in spirit, and even to the impoverished. He sent me, the Father sent me, sabi ni Jesus, to tell prisoners that they are free. Prisoners of religion. Prisoners of burdensome beliefs. Mga bilanggo na mga paniniwalang nagpapabigat. Malaya na sila mula ngayong araw na to, sabi ng Panginoong Hesus. And also, He sent me to tell the blind, ang mga bulag, yung mga hindi nakakita, He has sent me to tell the blind that they can now see again. Bibigyan ko sila ng totoong liwanag. He sent me to free those who have been treated badly and to announce that the time has come. The time has come. Dumating na ang araw, sabi ng Panginoong Hesus. The time has come for the Lord to show His kindness. His kindness, His love, happiness that comes from the Lord. Dumating na yung araw na yon in the presence of Jesus. Kaya sa tuwing tinatanggap natin ang Panginoong Hesus, sa tuwing ipinagdiriwang natin ang Panginoong Hesus, ito rin yung mga dinideclare natin mga bagay. Kalayaan, liwanag, bagong buhay na may sigla, buhay na may energy, na may happiness, may pleasure, hindi kailangan puro kabigatan. Sino ang may ayaw nun? Wala. Sino ang may gusto nun? E di lahat ng tao. Again, Jesus revolutionized the way of thinking. Ang galing ng Panginoong Hesus. Jesus challenged oppressive religion by defying its mentality. Maximizing pleasure should not lead to selfishness. Yan din yung kailangan nating ma-realize. Yes, maximize pleasure, pero ayon sa katuruan ng Panginoong Hesus, yes, maximize pleasure, enjoy nyo yan. Mas dapat yan na magbunga tungo sa ikabubuti ng sarili at ng lahat ng tao. Maximizing pleasure should make us understand that happiness and joy are important and they should be shared by all people. Maximizing pleasure means hindi lang ikaw yung masaya. Maximizing pleasure means lahat tayo lumigaya. Lahat tayo sa pamilya lumigaya. Lahat tayong magkakamag-anak, magkakapatid, lahat ng magkakaibigan lumigaya. Hindi lang isa o dalawa. Ang buong pamayanan dapat lumigaya. Kailangan pleasure is shared by everyone. Happiness is for everyone. And we should do our best as follower of Jesus to produce happiness, to seek happiness, and to share happiness. James 4:1-3. Sabi ni James, why do you fight and argue with each other? Isn't it because you are full of selfish desires that fight to control your body? You want something you do not have, and you will do anything to get it. You will even kill, but you still cannot get what you want. And you won't get it by fighting and arguing. You should pray for it. Yet, even when you do pray, your prayers are not answered because you pray just for selfish reasons.
Sabi niya, pansinin ninyo, yung mga pag-aaway-away na yan, pagtatalo-talo, umaabot na halos magpatayan na kayo, hindi ba yan ay nagbubunga sa kakafocus nyo sa pang-sarili nyo lang kasi na kaligayahan? Kaya tuloy, kahit na pray kayo ng pray, hindi rin dumarating yung ipinapanalangin nyo. Bakit? Kasi nakafocus kayo sa sarili nyong kaligayahan. Ang totoong kaligayahan, ang point ni James dito, ang tunay na kaligayahan ay pinagsasaluhan ng lahat. Kailangan nating pag-isipan itong napakalalim na halos buong dissertation, isang buong thesis yung mabubuo mo, kaka-elaborate, kaka-explain itong minimize pain, maximize pleasure, do the most good ng Pastor Ed. Napakalawak, napakagaling. It deserves more reflection. Here right now, we are establishing magkadugtong sila. My friends, brothers and sisters, protect your happiness. Sabihin mo sa katabi mo, protect your happiness, ha? Don't surrender it to anyone nang basta-basta. Don't forfeit your happiness. Father, salamat po dahil una, pinagpala niyo po ang aming Pastor Ed. Salamat po sa mga revelation niyo sa kanya. Salamat po sa inyong gabay sa amin sa pamamagitan. Mga kapatid, sumasa inyo na ngayon na mismo ang Espiritu, ang kasiyahan na nanggagaling sa Espiritu ng Panginoon. Lahat ng yan, sama-sama na natin panghawakan. Absorb happiness and reflect, vibrate happiness to everyone. In Jesus' name.